Tayo na pa'y dadako sa susunod na bahagi ng ating gawain na kung saan dapat po tayo ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa umaga na ito, nais kong patiin ang bawat isa ng magandang umaga sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Napag-aralan po natin nung mga nakaraang linggo, yung Romans chapter 9 verse 11. At nalaman natin sa Romans chapter 9 verse 11 na lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng tao ay naaayon sa kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang kahabagan ng Diyos ay libre, walang bayad. At kung ito ay libre at walang bayad, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nalaman natin itong katotohanan na ito sapagkat ito ang naisip pabatid ni Pablo sa bawat mananampalataya kay Kristo. Na tayo ay naglilingkod sa Diyos alang-alang para sa Kanyang ikakalwalhati. Ito ang sinasabi ni Pablo, kapatid, na kailangan kung tayo man ay nag-iibigan sa isa't isa, tayo ay nagsisimba, tayo ay naglilingkod, tayo ay mainit na sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Huwag ninyong kakalimutan na lahat ng bagay na yan ay ayon sa kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang Diyos ay pumipili ng mga tao na Kanyang ililigtas at tayo ay maswerte dahil isa tayo sa mga inibig ng Diyos at pinili ng Diyos bago pa itinatag ang mundong ito. In fact, bago ka pa ipinanganak ay kilala ka na ng Diyos at pinili ka na ng Diyos bilang sumasampalataya kay Jesucristo na siyang ipinadala ng Ama para sa atin. Ngayong umaga na ito, kapatid, ngayong alam na natin itong katotohanan na ito, sabi ni Pablo, meron na siyang conclusion sa bawat isa. Hindi siya matatapos doon. Hindi siya matatapos na alam na natin yung Ebanghelyo. Hindi siya matatapos na alam na natin kung anong katotohanan. Alam na natin na tayong lahat ay makasalanan pala. Ni wala pala sa atin ang maliligtas. Maliban lamang sa mga naibigay kay Jesucristo na tayo ay nabigay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin at tayo ay sumasampalataya kay Kristo sapagkat ito rin naman ay biyaya o ibinigay ng Diyos para sa atin. So kung tutuusin, kung susumatotal mo, kung iisipin mo, lahat pala ng bagay na may kinalaman sa kaligtasan, ang Diyos ang may gawa. Kaya sabi ni Pablo rito, sa chapter 12 ng Romans, babasahin ko muna kapatid yung English version niya sa English Standard Version. At makikita mo dyan kapatid na meron siyang conclusion sa mga nalaman nating mga katotohanan ngayong umaga na ito. As sabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you therefore, sabi niya. Ibig sabihin, sa makatuwid baga, sabi ni Pablo, ako ay nag-aapila sa inyong mga sumasampalataya kay Kristo, mga kapatid ko kay Kristo, sabi ni Pablo, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship or your reasonable service. No? Ito yung kapatid na sinasabi ni Pablo at ito rin yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Basahin natin kapatid sa Tagalog, sa Pilipino. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Again, tingnan natin yung mga words na nandyan, kapatid. Tingnan natin yung word na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. That is the phrase. Ang sabi nito ni Pablo, kaya nga mga kapatid, at itong pagsasagawa nito ay alang-alang sa mga kahabagan ng
bawat isa sa atin. Ito kapatid yung pagkarampatang paggawa ng pagresponde sa mga kahabagan ng Diyos na ating nakuha ng libre at walang bayad ayon sa biyaya ng Diyos. Ano ba yung dapat nating gawin as a response doon sa mga kahabagan ng Diyos na ating nakuha at natanggap ng libre? Ano dapat yung dapat nating gawin? At makikita mo din yung word na nandiyan kapatid, na yung bandang huli, ang inyong makatwirang paglilingkod. Ang paglilingkod kapatid, there's other term for that. Service. There's also another term for service. Worship. That is the original word there kapatid in Greek. It means worship. This is your reasonable worship. Tinignan natin kapatid, ano ibig sabihin ng worship or pagsamba or paglingkod. From the word worship, pinag-aralan natin to, which means giving something that is worthy for that person. Kumbaga, ibabalik mo kung ano yung karapat-dapat para sa person na iyon. Who is that person here? Ang Diyos. Ang Diyos, kapatid, ay nagbigay ng libre at walang bayad ng kanyang kahabagan sa pamamagitan ng biyaya. Tayo ay pinili niya kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang tawag dyan, kapatid, ay biyaya. Kumbaga, dapat sana tayo ay makakatulan na at mapaparusahan dahil tayo lahat ay makasalanan. Ngunit tayo ay kinahabagan ng Diyos alang-alang sa kanyang pag-ibig sa atin upang maipakita niya kung gaano tayo inibig bago pa itinatag ang mundo ito. At ngayong nalaman natin yung katotohanan na ito at alam na natin na nahabag ang Diyos sa bawat isa sa atin, ano yung karapat-dapat nating pagresponde doon? That is worship. Giving what is worthy to God. So ngayon kapatid, na sinasabi ni Pablo, ano ba yung karapat-dapat nating gawin bilang pagresponde sa mga kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin? This is the application ng ating mga nalamang katotohanan. Kaya lagi namin sinasabi ni Pastor na hindi matatapos doon sa malalaman mo at maiintindihan mo yung Ebanghelyo. No, kailangan may magbunga sa buhay ng mga taong naiintindihan nila yung Ebanghelyo. Kailangan meron silang bunga ng Espiritu. May nangyayari sa kanila upang malaman natin na totoo yung kanilang pananampalataya. Kasi madaling sabihin na ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, madaling sabihin at sabihin sa inyong mga labi na ikaw ay sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, madaling magpalubog sa tubig at umahon sa tubig every time na ikaw ay binabautismo sa ngalan ni Jesus. Pero ang totoo, meron ka ba talagang tunay na pananampalataya? O ito'y pakitang tao lamang? Sapagkat ang meron ka ay isang patay na pananampalataya. No? So ito yung pagre-responde ng tunay na Kristiyano sa mga nalamang katotohanan natin kay Kristo. Basahin natin kapatid muli. Kaya nga, sabi ni Pablo, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo. This is in reference kapatid kay Pablo na sinusulatan niya yung mga Kristiyano at siya ay sumasamo sa mga Kristiyano na dapat ganito yung kanilang ginagawa sa kanilang buhay. Ang tanong, brother yon, di ba silang lahat yung mga anak ni Kristo? Bakit kailangan ka bang sumamo sa kanila? Kasi dapat alam na nila yung ginagawa nila. Again, that is not ang tao kasi, ang regeneration, yung pagbubuhay muli ng Diyos, ay hindi siya ganun na lamang matatapos. Kapag ikaw ay binuhay muli ng Diyos, nandun pa rin yung baho ng kasalanan. Oo, buhay ka, kamukha ni Lazarus nung binuhay ni Kristo sa patay. Pero nung lumabas si Lazarus mula sa mga libingan, siya ay 4 na araw na patay. Tingin mo, mababaho ba si Lazarus na? Hindi, masangsang yung amoy niya. Nandun pa rin yung kasalanan sa kanyang katawan. Kaya ano yung hinihintay natin kung tayo ay na kay Kristo? The redeeming of the body, no? Na mawala na ng tuluyan yung kasalanan sa ating katawan. Ngunit ito yung sinasabi ni Pablo ito, bagamat kayo'y na kay Kristo na at kayo ay naging matuwid na sa harapan ni Kristo, kayo pa rin ay may kapasidad na magkasala. Sapagkat tayong lahat ay nasa laman pa rin. Kaya sabi ni Pablo ito, nagsasamo ako sa inyo.
Kahit alam ninyo kayo ay mga Kristiyano na, alam ninyo sa inyong sarili na mayroon pa rin kayong kapasidad na magkasala. Amen po ba? Kahit alam ninyo binago na kayo ni Kristo, alam ninyo na balang araw, mayroon pa rin oras sa inyong buhay na magkakasala kayo sa Kanya. Amen? Alam natin yan. Sapagkat tayong lahat ay nasa laman. Pero ito yung sinasamo ni Pablo sa bawat isa sa atin. Tandaan, if you are in Christ, you are now a soldier of God. Ikaw ay isang sundalo ng Diyos. Kung ikaw ay sundalo, ikaw ay nakikipaka araw-araw. This is a spiritual battle. Hindi mo ito nakikita. Ito yung nangyayari sa inner self po ninyo, sa ating mga sarili, sa kaloob-looban ng ating mga puso, na ang ating spiritual na pamumuhay ay nakikibaka sa ating laman o yung ating flesh, makasalanang buhay. Nandyan pa rin yan, kapatid. Kaya sabi ni Pablo, isinasamo ko sa inyo, mga kapatid ko, kay Kristo. Natandaan ninyo itong katotohanan na ito. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Lagi natin tatandaan yan. Kasi sabi ni Pablo rito, alalahanin mo lagi sa inyong buhay na ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Ikaw ba talaga ay karapat-dapat na iligtas ng Diyos? Hindi. May utang ba ang Diyos sa atin na kailangan niyang bayaran upang iligtas niya tayo? Hindi. May obligasyon ba ang Diyos na iligtas ang sa makasalanang tao? Wala. May responsibilidad ba ang Diyos na buhayin muli ang patay? Wala. Ang Diyos ang magdidesisyon sa mga bagay na yan at wala tayong handle or wala tayong puwang sa pagdidesisyon ng Diyos. Pero despite all of that, nagdesisyon pa rin ng Diyos na magliligtas siya ng mangilan-ngilan at paparusahan niya ang karamihan. At ngayon nalaman mo na ikaw ay kasama sa mangilan-ngilan na pinili niya para sa kaligtasan na ibinigay kanya kay Jesucristo upang ikaw ay magkaroon ng katuwiran sa ngalan ng ating Panginoon. Ngayong nalalaman mo itong katotohanan na ito, itong kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, isinasamo ko rin sa inyo ngayong umaga na ito. Alang-alang din naman sa mga kahabagan na ibinigay sa atin ng Diyos, kapatid, na dapat ito yung ginagawa natin sa buhay natin. Ano? Naialay natin ang ating mga katawan bilang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos. Mayroon tatlong word dyan. Haing, buhay, tapos banal at kasiyasiya. Breakdown natin, kapatid, kapag sinabing haing buhay, anong ibig sabihin ni Pablo rito? Ibig sabihin ni Pablo rito, kapatid, that you are willing to sacrifice. Dapat ikaw ay willing na magsakripisyo para sa Diyos. Ano ibig sabihin niyan? Kung mayroong mga krusada, kahit mayroon tayong mga lakad, magsakripisyo tayo. Kung mayroong pagsamba, kung ikaw ay mayroong lakad, magsakripisyo tayo. Kung mayroon tayong dapat gawin na pag-evangelize, kung mayroon tayong mga lakad, magsakripisyo tayo. Itong mga bagay nito, itong pagsasakripisyo natin na ito ay karapat-dapat na ibigay sa Diyos. Bakit? Kasi yung Diyos ang unang nagsakripisyo para sa atin. Tandaan mo, kapatid, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Dapat sana tayo lahat ay patay na. Pero bakit tayo buhay ngayon? Dahil sa sakripisyo ni Kristo para sa atin. Kung ang ating Panginoon ay willing to sacrifice, He is the sacrificial lamb for us, then it is much worthy na ibalik din natin yung ating buhay na Kanyang ibinigay sa atin bilang sakripisyo din naman para sa Kanya. Amen po ba? Pero tandaan natin yung maganda. Ang sabi ni Pablo rito, hindi ka kailangan pumatay para magsakripisyo. Bakit ito sinabi ni Pablo? Kasi ang gawain at kultura at batas ng Diyos noong unang panahon, para ang Diyos ay mahabag sa atin, kailangan tayo ay magsakripisyo ng buhay. Usually, ano yung mga yan? Mga hayop, kambing, tuba, kung anong hayop na pwedeng patayin sa altar ng Diyos. Yun ang magiging sakripisyo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero sabi ni Pablo rito, kapatid, tayo ay na kay Kristo na. At ang ating mga kasalanan ay
bayad na dahil sa dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ang isang kamatayan ng kordero ng Diyos ay sapat na bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. His death is once and for all effective sa lahat ng mga anak kay Kristo Jesus. So hindi na kailangan mag-alay pa ng buhay kasi may buhay na naialay na sa krus ng Kalbaryo. Kayo ng buhay yan. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Pablo rito, no. Hindi ko sinasabing kapag sakripisyo, ito ay pagsasakripisyo ng buhay na dapat may mamamatay. No, sabi ni Pablo. Ang sinasabi ko ditong paghahain o yung paghahandog o yung pagsasakripisyo ay yung paghahain buhay sa harapan ng Diyos. Ano yung sabi nito? Na tayo, ang ating mga katawan na ibinigay ng Diyos, malakas man yan o mahina, may karamdaman yan o walang karamdaman, may pagsubok na dinaraanan o walang pagsubok na dinaraanan, kung ano man yung buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos, dapat kung pagsamba, bigyan natin ng oras na magsakripisyo tayo at sumamba sa Diyos. Bakit? Anong kauli-ulian ng verse? Sapagkat ito ang ating katampatang pagsamba. Ito yung makatwirang paglilingkod sa Diyos. Makatwirang ba yun? Na willing tayo mag-sacrifice ng ating mga buhay para sa Diyos? Yes! Kung ating mahal na Panginoong Kristo nga, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang alipin, siya ay nagkatawang tao upang bayaran ng kanyang mismong buhay ang ating mga kasalanan, nagsakripisyo siya. Alam mo kapatid ko, bakit pinagpapawisan ng dugo ang ating mahal na Panginoong Kristo bago siya ipako sa krus? Sapagkat alam ng Panginoon na may bubuhos lahat ng galit ng Ama sa Kanya. Kailangan ipagbuhusan ng galit ang Diyos. Kanino niya? Binuhos ang kanyang galit sa kanyang anak. Kaya Isaiah 53 makes sense. The punishment that brought us peace, yung pagpalubag loob na yun, kapatid, ay naibuhos sa ating mahal na Panginoong Kristo. Imagine, alam ng Panginoon na siya ay mamamatay. May bubuhos lahat ng galit ng Ama sa Kanya. Pero hindi siya nag-back out. Hindi siya nagdalawang isip. In fact, sabi niya sa kanyang panalangin, Father, let this cup pass through me. When you say cup, kapatid, that is yung ano man yung punishment na mangyayari. Kung ano man yung kaparusahan na mangyayari kay Kristo. Hayaan mo na ito'y mangyari na sa akin, sabi ng ating Panginoon. Na ito'y hindi ayon sa aking kalooban. Sabi niya, not my will, but your will be done. Ito yung kalooban mo, Ama, para sa akin. At gagawin ko ito para sa akin. Bakit? Because our Lord must be in total obedience. Pag sinabing total obedience, kailangan lahat ng utos ng Ama, kailangan gagawin niya upang tayo ay magkaroon ng katwiran. At isa sa mga inutos ng Ama ay siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. This is the will of the one who sent me, ang sabi ng ating Panginoon. At yun ang nangyari sa Kanya. Hindi siya nagdalawang isip. Kaya dapat tayo, sa tuwing araw ng pagsamba, yung pagbabalik natin, ang pagluluwalhati natin sa Diyos, yung pagbibigay natin ng karapat-dapat na paglilingkod para sa Kanya, kailangan ready din tayo magsakripisyo. Amen? Kahit pagod, kahit patang-patala yung paa sa kalakad, kahapon, tuloyo pa rin kami, kapatid, sapagkat ang araw na ito ay araw ng Panginoon. At ito yung araw ng pagbabalik ng pagsamba at pagluluwalhati natin sa Kanya. Ito yung katampatan nating pagsamba sa Diyos. At isasabi ni Pablo ito, na kahit ang buhay natin ay mahina na, kahit may bagyo pa na paparating, at alam natin mayroong probabilidad na tayo ay maaksidente or may mangyaring unos sa buhay natin, hindi pa rin natin makakalimutan na ibalik kung ano yung dapat nating ibalik sa Diyos, ang katampatang pagsamba, kahit ito'y kapalit pa ng ating buhay. Amen? Kaya nga yung mga unang Kristyano, kahit mabatay sila, okay lang.
Sapagkat alam nila ang kanilang ginagawa ay ang tunay na pagsamba sa Diyos na kaya nilang hain ang kanilang sarili bilang haing buhay. Nagpapagamit sila sa ngalan ni Kristo kahit alam nilang sila'y ipapako sa krus ng Kalbaryo, babalatan ng buhay, susunugin o papatayin. No? Ano pa? Ang sabi ni Pablo rito, kung ikaw ay handang magsakripisyo ng inyong mga katawang buhay, ang iyong enerhiya, ang iyong resources, kailangan ikaw din naman ay maging banal sa harapan ng Diyos. This is a very important matter. Bakit kailangan tayo maging banal? Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Kung ating Diyos ay banal, dapat tayo din naman ay banal. Bakit? Sapagkat walang banal ang makakalapit sa Diyos na banal na hindi mamamatay. Kung hindi ka banal at lalapit ka sa Diyos, ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay mamamatay. Ang sinasabi din ni Pablo, ngayon na kay Kristo na kayo. Ngayon nasa Panginoon na kayo. Make sure na ang inyong buhay ay naayon sa kabanalan ng Diyos. Kung ano man yung nais ng Diyos sa buhay natin, dapat yun ang sinusundan natin. Kung baga, kapatid, sinasabi ni Pablo rito, labanan natin yung kasalanan sa buhay natin. Huwag nating hayaan na laging mananaig ang kasalanan sa buhay natin. Pangalagaan natin ang ating mga buhay, lalo na ang ating espiritual na buhay. Bakit? Noong unang panahon, kapag ikaw ay isang Hudyo at meron kang nahawakan na isang pulok na bagay, ano man yan, patay, or actually kahit yung, excuse me sa mga babae, kahit yung menstruation ng babae, kapag nahawakan mo, marumi yun sa kanila, ng mga Hudyo. Or ikaw ay nakipaghalubilo sa isang babaeng palo, ibig sabihin sa uwid yung babae na nawalan ng asawang lalaki. Kapag ikaw ay ihalubilo sa kanya, ikaw din ay magiging marumi at makasalanan sa harapan ng Diyos. Technically speaking, kung ano man ang marumi, kapag ikaw ay in contact sa marumi na iyon, mahahawa ka sa karumihan ng bagay na iyon. Kaya mabawal silang kumain ng kahit anong mga patay na mga hayop, di ba? O di hawakan man lang, may bawal. Dahil pinapangalagahan nila na kailangan yung kanilang katawan ay banal sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal. This is a commandment na ibinigay ni God kay Moises. Be holy as I am holy. Kaya hindi rin nila mabanggit yung pangalan, yung totoong pangalan ng Diyos, which is Yahweh, I am who I am. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay banal. At alam na mga Hudyo na hindi sila banal. At kung babanggitin nila ang banal-banalang pangalan ng Diyos, alam nila na sila ay mamamatay. So ngayon, alam na natin yung consequence kung isang makasalanang tao ay lumapit sa isang banal na Diyos. Amen po ba? Bakit tayo nakakalapit ngayon sa Diyos kung tayong lahat ay makasalanan? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit sa nasasabi na ni Pablo ngayon na tayo ay maging banal sa harapan ng Diyos? Bakit? Sapagkat alam na natin na meron na tayong kapasidad na maging banal na sa harapan ng Diyos. Sapagkat tayo ay nasa ilalim na ng dugo ng Panginoong Jesucristo, na siya naglinis ng ating mga kasalanan, na siya nagbigay sa atin ng kabanalan. At ang dugo ni Kristo, kung ikaw ay nakapalibot ng dugo ni Kristo, ang dugo ni Kristo ang magpapabanal sa iyo. Amen po ba? Ano yung paniniwala nila? Kung ano man yung hinahawakan, ay mahahawa ka. Naghawak ka ng marumi, ikaw ay may marumi. Yung dugo ni Kristo ay banal. Hindi po ba? At kung ang dugo ni Kristo ay banal, at ikaw ay pinahiran ng dugo ni Kristo, at yun yung hinahawakan mo sa iyong buhay, yun yung ibinihis ng Diyos sa iyo sa iyong buhay, tingin mo hindi ka magiging banal sa kanyang harapan? Kaya nga ito yung sinasabi ni Pablo rito, ngayon kayo ay na kay Kristo na, at mayroon na kayong kabanalan sa harapan ng Diyos, then maintain mo yung kabanalan na iyon. Make sure
na ikaw na nakatanggap ng kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay patuloy na lumakad sa Kanyang kabanalan. Bakit? Sapagkat kung alam mo na yung katotohanan pala na ikaw ay pinapabanal ng Diyos araw-araw, you're being sanctified by God, pero walang bunga, ibig sabihin hindi ka pala totoong pinapabanal ng Diyos. May problema. Kung ikaw ay palamura dati, mainitin ang ulo, lagi kang nag-judge ng ibang tao, marami kang sinasabi, ang dami-dami mong problema sa mundong ito. No? At yung mga namumutawi sa iyong bibig, yung mga pinapakita mo sa iyong mga actions, ay hindi maganda at nakikita to ng mga ibang tao. Tapos you're professing yourself that you are a Christian. Ito mga bagay dito, kung hindi pa ito mawala-wala sa buhay mo, then question yourself, am I being sanctified? Or kung dati kang magnanakaw at tinanggap mo na si Kristo, nagbago ka na, sabi mo. Pero nung makita ka ng, let's say, pera na naman na naiwan, binabalikan mo naman ng pilit yung dati mong gawain na kumbaga parang gusto mong kunin yung pera na yun. Kinuha mo ng walang pagdadalawang isip yung pera na yun. Nagkasala ka sa harapan ng Diyos. Now, bago matulog, question yourself. Pinapabanal ba talaga ako ng Diyos? Ito mga bagay nito, kapatid, kailangan araw-araw nating iniisip sa ating buhay. Ano ba yung nagawa kung hindi maganda ngayong araw na ito? At questionin natin ang sarili, pinapabanal ba ako ng Diyos? Ano ba yung gustong ipabatid ng Diyos sa buhay ko? Kung bakit dito pinapaisip sa akin, baka naman nais ng Diyos na baguhin ko ito. Magsisi ako sa kasalanan na gawa ko nito. Baguhin ko yung aking pag-iisip, which is the next verse. Pag-aaralan natin as we go on. And I will live a holy life that is according to Christ. Itong mga bagay nito, kapatid, ang sinasabi ni Pablo rito, dapat kung ikaw ay naka Kristo na at naiintindihan mo yung kahabagan ng Diyos sa buhay mo, dapat ikaw ay banal at patuloy na maglalakad sa kabanalan ni Kristo. Kaya kung hindi ka naglalakad sa kabanalan ni Kristo, I'm sorry. You are not saved. That is the truth. Why? Sabi ni Pablo, sapagkat ang tatak ng tunay na Kristiyano ay mayroong bunga ng Espiritu. May nagbabago sa buhay mo. Kung walang pagbabago sa buhay mo, mag-isip-isip ka na. Sapagkat ang Diyos ang nagpapabanal. Amen po ba? There's one key fact. Hindi natin pinapabanal ang ating mga sarili sa mga sinusuot natin o sa kung ano kahaba yung buhok natin o kung ano man yung kinakain natin o kung ano man yung ginagawa natin sa ating buhay o yung pagtayo mo dito sa pulpito. Hindi tayo pinapabanal ng mga ginagawa natin na yan. Ang Diyos ang nagpapabanal sa atin. Siya lang yung may kapangyarihan magpabanal sa atin. At kung walang kabanalan na nangyayari sa buhay mo, ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Tandaan, kapag walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo, ikaw na ay pinabayaan ng Diyos sa inyong mga pagsalansan. Yun yung nakakatakot. Kaya ano yung struggle ng isang Kristiyano? Panginoon, ligtas ba talaga ako o hindi? Kasi nagkasala na naman ako eh. Pero ano yung tatak ng tunay na Kristiyano? Kapag siya ay nagkasala at alam niya na siya ay nagkasala, ano yung gagawin ng isang tunay na Kristiyano? Magsisisi. At ang magsisisi, gagawin mo ba yun? Lord, patawad. Kaya bukas na gagawin mo ulit? No. Ano yung pagsisisi? Dapat babaguhin mo ang inyong pag-iisip. Na kung ginawa mo itong kasalanan na ito, nagmura ka ngayon? Uminis yung ulo mo ngayon na without any reason? At namura mo lahat ng tao na yung nakikita? Kapag nalaman mo na ikaw ay nagkasala, ano gagawin mo? Magsisisi ka and make sure na hindi mo na uulitin. Yan ang pagpapabanal ng Diyos sa buhay natin. At dapat bilang katampatang pagsamba sa Diyos, kung tayo ay lalapit sa Kanya ngayong umaga na ito, sa altar ng pagsamba, dapat tayo ay banal sa Kanyang harapan. Amen? Kaya nga sabi ko, before you go into church, lalo sa mga choir, ang nire-require natin is what? To pray. Why? Because we know, kahit yung pagdating natin dito, marahil may nakita ka, habang nagdadrive ka, may nakita kang kabote rider sa inyong harapan, nabigla ka na lang kinat, at ikaw yung init ang ulo, papampura ka. Puto seko. Ganyan
Yan naman yung mga kamote na ito, ano? No, mainit yung ulo mo, umaga. Kaya pagdating mo dito, ayaw mo naman na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos kung ikaw haharap sa pagsamba. Amen. Ano gagawin natin? Magsisisi tayo bago mag-start yung gawain. Ihain natin banal ang ating mga katawan sa harapan ng Diyos. Kahit yung simple lang, kapatid, na iyuyuko mo, Panginoon, patawad sa mga nagawa kong kasalanan ngayong umaga na ito. Biglang uminit yung ulo ko, O Diyos. Pero maraming salamat na Diyos at binabatid mo itong pagkakasala ko ito. Ngayon nalalaman ko na mahal na Panginoon ako humihingi ng tawad and I will make sure na hindi ko na po ito uulitin pang muli. Itong mga bagay nito, kapatid, ay ginagawa ng Diyos sa buhay natin as the process goes by, which is what we call sanctification. Kaya nga, ano yung sinabi ni Pablo? Dapat kung ganyan yung inyong buhay, tayo willing to sacrifice at tayo ay patuloy na lumalakad sa kabanalan ng Diyos, dapat ito ay kasiya-siya sa harapan ng Diyos. Nakakalugod sa harapan ng Diyos. What does it mean? It means it should be God-centered. Kung ano man yung ginagawa natin sa ating buhay, dapat nakasentro ito sa pagluluwalhati sa Diyos upang siya ay masiyahan. Amen po ba? Halimbawa, naglalakad kayong mag-asawa. No? Naglalakad kayong mag-asawa. At nasabi mo sa iyong asawa, mahal, ang ganda mo pa rin hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang nakikita ko sa dami-dami na mga magagandang babae na mas maganda, mas sexy pa. No? Siyempre, prangka siya. Kamukha ko, prangka ako. No? Pero ang mata ko ay nakatuon pa rin sa iyo. Ano mapipil ang asawa mo? Masisiyahan siya, di ba? Kasi nalalaman niya, nako-confirm niya sa iyo, sa iyong mga ginagawa, yung pagmamahal mo sa Kanya. Ganyan din, kapatid, sa ating buhay. Na dapat ang ginagawa natin, dapat tayo ay nasa banyo, o naglilinis ng plato, o tayo ay nagtatrabaho, o naglalakad lang sa daan. Dapat ang bawat ginagawa natin ay kasiya-siya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo rito, ito yung makatwirang paglilingkod. Bakit? Sapagkat ito'y karapat-dapat na tanggapin ng Diyos sa bawat buhay ng Kristiyano. Dapat tayong lahat ay willing to sacrifice. Dapat tayong lahat ay patuloy na banal na naglilingkod. At tayong lahat, pinapasaya natin ng Diyos sa ating buhay. May kita mo dyan yung tatlong yan, kapatid, dapat ginagawa natin sa ating buhay. Nangyayari ba yan sa ating buhay? Magsabi amen. Nangyayari ba yan sa ating buhay? Magsabi amen. Kung nangyayari yan sa ating buhay, kapatid, then binabalik mo lamang sa Diyos kung ano yung makatuwirang pagsamba sa Kanya. You are not earning your salvation, ha? Hindi sinasabi ni Pablo rito, kung ginagawa mo itong bagay na ito, ikaw ay maliligtas. No. Kasi sinasabi ni Pablo rito, kapatid, nakatanggap ka na ng kahabagan. Ngayon nalaman mo na ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Ngayon nalaman mo na ikaw ay niligtas ng Diyos. Ano yung katapatang pagbabalik sa Kanya? Ano yung karapat-dapat nating gawin para sa Kanya? Ano yung karapat-dapat nating tunay na pagsamba sa Kanya? Na itong ating buhay, na ating tinanggap na walang bayad, ay ialay natin ang buhay sa Kanya. Na ating kabanalan na tanggap natin mula sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, i-maintain natin na lagi tayong banal din sa Kanyang harapan. At dapat sa ating buhay, laging natutuwa at nasisiya ang Diyos sa bawat ginagawa natin. Paano natin gagawin yan? Sabi ni Pablo. Bigyan ko kayo ng konting advice, sabi ni Pablo. Anong advice niya sa verse 2? Huwag ninyong tularan ang mundong ito. Ano ibig sabihin nun? Alam ni Pablo at alam natin lahat na ang mundong ito ay patuloy na lumalayo sa Diyos. Amen? Ang daming nare-rape, ang daming pumapatay. Diba? Ang daming mga nag-iiba ng kanilang mga pananaw na okay na lang na pumatay ng bata ngayon, okay na lang na mag-abort.
Okay na lang na kung ikaw ay lalaki, papaputol mo ang iyong ari. At kung ikaw ay babae, okay lang na papaalis mo ang inyong mga suso na ibinigay sa inyo ng Diyos. Itong mga bagay na ito, kapatid, ay ginagawa ng tao sapagkat ang mundong ito, ang mga prinsipyo ng mundong ito, ay patuloy na lumalayo sa kalooban ng Diyos. Nararamdaman niyo ba yan? Hindi ba totoo? Dati nga, di ba? Okay lang. Dati nga, hindi okay pala para sa atin na lumalabas ng bahay, na kung ikaw ay babae, excuse me sa word, nakikipaglandian ka pa rin sa daan ng ganitong oras. Pero ngayon, okay na lang. Kasi ang mundong ito, tinanggap na yung katotohanan na iyon. Itong mundong ito ay patuloy na lumalayo sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong tularan ang mundong ito na patuloy na lumalayo sa Diyos. Kundi, ano gagawin natin? Magbago kayo. Kung ang mundong ito ay papunta sa kaliwa, magbago tayo ng direksyon. Pumunta tayo sa direksyon na taliwas sa mundong ito. Magbago kayo, sabi ni Pablo. At ito'y sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Mag-i-start tayo sa ating pag-iisip. Why? Kasi ang isip ay may control sa buong katawan. Nasaan ba yung isip? Sa ulo. Amen? Sino yung ulo ng iglesia? Di ba katawan ng iglesia? Sino yung ulo ng iglesia? Si Kristo. Ibig sabihin, kapatid, kapag tayo ay nasa buhay na ng Kristiyano, kailangan si Kristo yung nagmamando ng ating buhay. At kung si Kristo yung nagmamando ng ating buhay, paano ba ang gusto? Ano ba yung kalooban ng Panginoon para sa akin? Magbabago ako ng pag-iisip na kailangan i-align ko yung kalooban ko sa kalooban ni Kristo. Amen po ba? Kaya sabi ni Pablo, kapatid, sa Philippians, ang sabi niya dito, work out your own salvation with fear and trembling. For what? For it is God that is working in you, both to will, sabi niya, and to do what is right or to do good. Kung ikaw ay nagpapakabanal sa harapan ng Diyos, it is God's will. Kung ikaw ay nagsasakripisyo para sa Diyos, it is God's will. Lahat ng ginagawa mong tama sa iyong pagsamba sa Diyos, lahat ng yan ay kalooban ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Kasi binabago din naman tayo ng Diyos yung ating pag-iisip. Ganun din dapat tayo. In response sa mga nalaman natin katotohanan kay Kristo, baguhin din natin yung ating pag-iisip. Ilang beses ko nang pinrensyan, kapatid, yung ating series at tawag kong Renew Your Mind. How is that? Focus on the things that are above, not the things that are below. Ano yung sabihin niya? Na dapat kung tayo ay nakay Kristo na mag-focus tayo sa mga bagay na may kinalaman sa ating espiritual na buhay. Kalimutan natin yung mga bagay na nasa mundong ito sapagkat lahat ng yan ay panandalian lamang. Temporary lamang. Kahit ang ginto ay nasisira, kapatid. Pero ang buhay na walang hanggan, wala itong pagkasira. Kaya sabi ni Pablo nito, kung tayo magbabago, magsimula tayo sa pagbabago ng ating pag-iisip. If you are in Christ, you are a new creation. When you say new creation, kapatid, bago na yung inyong buhay. At kung bago na ang inyong buhay, dapat bago na rin ang inyong pag-iisip. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, pero yung pag-iisip mo na ikaw ay pakasalanan, pareho pa rin, walang nangyari. Walang nangyayaring pagbabago. Kaya ngayon nalaman natin yung katotohanan kay Kristo, sabi ni Pablo. Ngayon nalaman natin yung kahabagan ng Diyos sa buhay natin. Ngayon nalaman natin na tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay sa atin kay Yesu Kristo. Ngayon nalaman na natin yung katotohanan na ito, dapat baguhin ko na ang aking pag-iisip. Na ako'y magtutuon sa mga bagay na kay Kristo, sa mga bagay na makakaluwalhati sa Diyos, all for the glory of God.
na kayo'y magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-isip upang, sabi ni Pablo, mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. That's the point, kapatid. We should align our will to the will of God. Kaya kailangan natin baguhin yung ating pag-iisip. Na ituon natin yung ating kalooban, i-alay natin yung ating kalooban, at i-align natin, ituwid natin yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Tres, sapagkat sinasabi ko, inulit ni Pablo, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Ano yung sinasabi ni Pablo rito, kapatid? That we are all recipients of God's mercy. Amen po ba? Tayo lahat, nakatanggap tayo ng kaabagan ng Diyos. Amen? Malakas man yung pananampalataya mo, kamukha ni Pastor, o mababa pala yung pananampalataya mo, kamukha ko. May mga bagay na ganyan. We have levels of faith. May mga matatanda na sa pananampalataya. May mga bago pa lang sa pananampalataya. Pero ano yung common sa atin? Tayong lahat ay nakatanggap ng biyaya at kahabagan ng Diyos. It doesn't really matter kung anong levels of faith na meron ka. We are all recipients of God's mercy and of God's grace. Therefore, sabi ni Pablo, huwag mong isipin na ikaw ay mas nakakahigit kaysa sa inyong mga kapatid. Ngunit, sabi ni Pablo, kung tayo man ay mag-iisip, ito ay ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. How does that mean? Meaning, may mga mature Christians na mature na rin mag-isip. At meron din mga neophyte Christians, yung mga bago pa lamang, na hindi pa sila mature sa kanilang pag-isip. At kung ikaw na isang mature Christian, matanda ka na sa pananampalataya, make sure that you are being more considerate. Mas meron kang konsiderasyon sa mga kapatid mo kay Kristo. Pero ang problema natin minsan? Ang problema natin minsan, bilang mga matanda na sa pananampalataya kay Kristo, tayo pa rin nauunang nagja-judge sa ating mga kapatid. Tayo pa yung unang naglalait sa ating mga kapatid. Tayo pa yung unang maninira ng ating mga kapatid. No! That is not the work of a true Christian. Remember, the more that you are mature in faith, the more that you will be considerate of your brethren. Ito mga bagay nito, kapatid, sinasabi ni Pablo, sapagkat alam ni Pablo na tayo mga tao ay may kapasidad na lamangin, maglamang tao, kaya tao kayabi. Magmayabang tao. Ilang beses na nakarinig na yung mga tao na sasabihin nila, napakatagal ko na sa pananampalataya, nabasa ko ng Biblia, cover by cover, whatever. No? As if sinasabi niya sa atin na kung nagagawa ko ito, mas better ako kaysa sa inyo. Mas na nga, better ka. Pero tandaan, we are all fruits of grace. Pantay-pantay lahat tayo. Pero, kung ikaw ay mas mature, be more considerate of your brethren. Kung ikaw ay kuya at nakatandang kuya at si kapatid mo ay nagiging pasaway, maging mas pasensyoso ka sa kanya. Maging mas considerate ka sa kanya. Alalahayan mo siya. Kaysa sa itulak mo siya palayo sa'yo. Sabihin mo siya, paborin mo niya, kasi siya sa buntok niya. Ay, kasakit ng kasabi niya. No. As Christians, we must be patient, considerate, and forgiving. If our Lord forgave us, then we should also be forgiving. Why? Because that entails the level of our faith. Sabi ko nga, pag may nagawang mali yung isang kapatiran, let's say, binalahuran ng isang dating kapatiran yung ating iglesia. Siniraan niya tayong lahat. Sa pastor,
yung pamilya, yung mga ibang pamilya dito, yung mga ibang kapatiran. Siniraan niya, kapatid. Ako, hindi ko matanggap yun eh. Magagalit ako sa tao na yun. Pero si pastor, makikita mo, kapag lumapit yung tao na yun sa kanya, tatanggapin niya, papatawarin niya. Then the faith that was given to him is greater than the faith that was given to me. But it doesn't mean that he is greater than me, nor I am greater than him. No, because the one who is greater among all of us is our Lord Jesus Christ. Tayo natin pantay-pantay na. Pero bakit nangyayari yun? Bakit pinitulutan ng Diyos yun? Upang tayo bilang mga kapatid, huwag tayo magka-watak-watak. Manatili tayong sumasamba sa Diyos. Manatili tayong naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ito yung katampatan natin, pagsamba sa Diyos. Nangyayari ba yan sa inyong buhay? Kung nangyayari ito sa ating buhay, ibig sabihin, may nangyayari tayo, meron tayong pagre-responde sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo ng marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Kahit pasaway si kanan, ikaw pa rin ay bahagi ng katawan ni Kristo. At kung pasaway si kanan, ano gagawin natin? Puputulin ba natin siya? Hindi. Gagabayan natin ang ating kanang kamay hanggang sa may tuwid natin siya ayon sa kalooban ng Diyos para sa Kanya. Sabi ko nga, we are not here to judge people and to let them go astray. No. We are here to preach the gospel upang ang mga tao na maintindihan yung katotohanan ay maniwala kay Kristo at magpatuloy kay Kristo. Hindi kami maghihimago na gagawin yan. Hindi maghihimago yung ating mga manggagawa na gagawin yan. Hindi maghihimago, kapatid, yung ating mga kapatiran na gawin yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi yan ang paraan ng Diyos upang mas lalong maraming mga tao ang maligtas. Gusto mo ba ikaw lamang yung maliligtas? No. Gusto mo rin na yung kapatid ay maliligtas, ang iyong mga kapitbahay maligtas, mga kaibigan ay maligtas, yung mga kakilala mo, mga kumpare mo na dati mong kasama na mamadyong ay maligtas din. Amen. Itong mga bagay nito ay ginagawa ng Diyos upang maintindihan natin sa ating buhay kung ano yung ginawa ng Diyos at kung ano yung ginagawa natin para sa Diyos. Ito ay katampatang pagsamba sa Kanya. Amen. 6. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin, ito ay ayon sa sukat ng pananampalataya. Sinasabi ni Pablo rito, kapatid, kasi noong unang panahon, mayroon pa rin mga prophecies dahil ang Biblia ay hindi pa naisulat. Kung ikaw ay binigyan ng gift of prophecy, then gamitin mo. So, anong applicable ngayong araw nito? Kung ikaw ay binigyan ng gift ni God para kumanta, gamitin mo ang inyong magandang boses para sa pagsamba sa Diyos. Kung binigyan ka ng gift ni God na ikaw ay magaling magluto, gamitin mo ang inyong skill set na pagluluto para sa pagsamba sa Diyos. Kung binigyan ka ng gift ni God na ikaw ay magsalita at magturo, gamitin mo yon bilang paglilingkod sa Diyos. At ito'y paayon sa pananampalatayang ibinigay sa iyo ng Diyos. The more you are in faith, the more you should give back. No? Tandaan, yung responsibility and accountability ng isang tao na matagal na sa pananampalataya ay mas higit pa kaysa sa mga bago ang pananampalataya. Bakit? Kung makikita mo si pastor, kung si pastor ay nagkasala, nagkaroon ng scandal, let's say, nagkaroon siya ng scandal na isa siya sa mga corrupt na mga politicians, because our pastor is also a politician. At nalaman ninyo yan. Ano na sabihin ninyo una? Pastoryo pa mo. Ewan yan. Aro, handle pa mong church. Kaya nga yung accountability sa mga mas matagal sa pananampalataya ay mas higit kaysa mga bago pa lang yung pananampalataya. Kaya pangalagaan natin yung mga bagay na yan ayon sa sukat ng pananampalataya na ibinigay sa atin
ng Diyos at gamitin natin yung mga bagay na yan ayon sa sukat ng pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos. 7, kung paglilingkod ay sa paglilingkod o ang natuturo ay sa pagtuturo o ang nangangaral ay sa pangangaral at ang nagbibigay ay magbigay ng may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. Ibig sabihin, kapatid, dapat kung ano man ang ibinigay sa atin ng Diyos na mga gifts, gamitin natin para sa Kanyang ikakaluwalhati. 9, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, paghawakan ng mabuti. Basahin ko na lang ito, kapatid, because I already explained everything. No? 10, magmahalan kayo ng may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalam sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Maggalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. This is another topic, kapatid, but this is very long. Hindi ko na papaabayin sapagkat oras na. Pero tandaan natin, matatapos tayo dito. Tandaan natin that we as Christians are still sinners. Even though we are right and justified in front of God, we are still sinners. Why? Because we have the capacity to sin. And one of the key rituals na pwede natin gawin sa ating buhay, yung staple na pwede natin gawin sa ating buhay, upang malabanan natin yung ating kasalanan, ay continuous prayer. At itong mga bagay nito, kapatid, ay mahalaga. Pag-aaralan natin next Sunday. Amen? Amen. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa mga salita mo. Nawa, mahal na Panginoon, kung ano ba yung aming nalaman ngayong umaga na ito. Ito yung may sagawa namin sa aming pamumuhay upang ikaw ay masaya at malugod sa bawat isa sa amin. Marapatin mo ang aming buhay maging pagluluwalhati sa iyo sapagkat ito'y katampatang pagsamba namin, mahal na Panginoon. Panatilihin mong banal na bawat isa na narito. Pagpapabanalin mo ang iyong mga anak ngayong umaga na ito, O Diyos. At pag-ingatan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi mamaya pagkatapos ng pagsamba nito. Lahat nito yung sa dalangin sa papangaring pangalan, Yesus.